po sa inyo lahat. Today is Friday. Malapit na ang linggo muli upang tayo ay sumamba. Ito nga pala po si Pastor Jimmy, Evangelista mula po sa San Pablo City, Life in Christ. Ang umagang ito ay napakahalaga. Sa bawat umaga, may bagong bagay, may bagong mensahe. Kaya sa oras po ito, sa pagitan po ng awitin ito, tayo dumulog sa biyaya ng Panginoon. Sa umagang ito at sa pagitan ng awitin ito, patuloy nating ihandog ang ating buhay sa Diyos. Dahil tayo naniniwala, ang bawat nangyayari ngayon sa buong mundo, ay bahagi ng planuhin ng ating Diyos. Tayo sumamba sa ating Panginoon. Gamitin po natin ang isang napakagandang worship song na ito upang tayo ay dali ng Diyos sa malalim na pagsamba. Let us worship the Lord. Sambahin natin ang ating Panginoon. Let us give Him praise. Surrender our lives to Him. He said, He will carry us. Come unto me, all of you, or who are weary and heavily laden, and I will give you rest. That is the invitation of Jesus. Let us come to Him. Surrender all things to the Lord. Surrender our life. Jesus inviting us to come to Him, and He will give us rest. Come to the place of intimacy. Let us come. Surrender our lives to Him.
Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay nananawagan lagi sa bawat isa. May kanya-kanya tayong dalahin, may kanya-kanya tayong hinaing sa ating mga. May kanya-kanya tayong pangailangan. But the Lord said in the book of Matthew, chapter 11, verse 28, "Come to me, all of you who are weary and heavily laden, and God, Jesus, will give us rest." Yan ang imbitasyon ng ating Panginoon sa bawat isa. But what we need, our response, napakahalaga. To surrender our lives to Him, to Jesus, because Jesus said, "Come to me and all of you." Tayo lumapit sa ating Panginoon. Kaya sa pagitan ng awit na ito, nasang ka man ngayon, ano man ang ating pinagdaraanan, ikaw man ay nasa insilid, malayo ka sa pamilya, malayo ka sa mahal mo sa buhay, ang oras na ito'y para sa iyo at sa akin. Ialay mo lang ang buhay mo sa Panginoon, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang kanyang pag-aalaga, ang kanyang provisyon, at ang kanyang pangako ay kanyang tulungan. Let us surrender our life to Him. Hallelujah! Napakasarap dumako sa dako ng kanlungan, at ang kanlungan ng bawat isa ay ang presensya ng ating Panginoon. Hayaan natin tayo kumanlong sa dako na kung saan ang Diyos ay patuloy nakakatagpuin ang ating mga hinaing. Let us surrender our lives. Hallelujah. Praise God, napakabuti ng Panginoon. Alam nyo, may isang kwento na akong narinig. Ito ay ang kwento ng nanay na agila at ang kanyang anak, ang iglet. Habang lumalaki yung iglet, ay patuloy nasa kalinga ng kanyang inang agila. Habang lumalaki pala ang iglet, yung kanyang nest ay gawa sa matigas na mga sanga. Nilagyan ng malambot na iba't ibang uri ng pakpak o dahon. Pero pag lumalaki pala ang iglet, unti-unti niya itong inaalis. Yung malalambot na bahagi ng kanyang pugad. At mula sa oras na yon, yung matitigas sa bahagi ng pugad ay naaapakan ng iglet, parang nasasaktan ang kanyang mga paa at ang kanyang katawan. At si Oren nagiging dahilan upang umalis siya doon sa tinatawag na malambot na kalalagayan at magsimulang tumutong sa labi nung tinatawag na pugad. At pagkatapos, habang lumalaki ang iglet, dinadakot ito ng inahing agila. At matapos dakutin sa likod, ito inililipad at kanyang binibitawan. At sa pagbitaw ng agila sa kanyang iglet, lumilipad yung iglet ay hindi pa niya kaya. At pagkatapos ay muli pong sasalok ng lipad ang agila, sasaluhin ng iglet at muli niyang itataas. May mga sandali doon sa kwento na nagtatanong ng iglet na ang sabing ganon, ba't ganito ang aking inang agila? Para bang ako'y pinababayaan? Matapos alisin ang mga malambot na bahagi ng pugad, ay nagsisimula niyang maramdaman ang tigas nung tinatawag na pugad. Ang sabi ng iglet,
hindi na yata ako mahal ng aking inang Agila. Dahil hinahayaan niya ng alsin, yung malalambot na bahagi, yung aking comforting situation. At pagkatapos, ang sabi ng iglet, at pagkatapos ay ako ililipad at kanyang bibitawan. Alam niyo, dumating ang sandali habang lumalaki ang iglet, naunawaan niya kabuluhan. Na kung saan nagsisimula ng sanayin ng inang Agila ang iglet upang mabuhay ng hindi nakadepende sa kanya at hindi nakadepende sa pugad. Hanggang sa tuluyang matuto at nung mga araw na dumating, muli siyang dinakot at itinaas at binitawan muli ng Agila. At nung pagbitaw ng Agila, ang iglet ay hindi na bumaksak sapagkat natuto na siyang lumipad. Nasanay na siya, sinanay ng kanyang ina, at nagsimula ng sumabay ng lipa yung iglet sa kanyang inang Agila na mapailan lang saan magpumunta, naroon ang kanilang paglipad. Alam niyo, sinasanay tayo ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi po berdugong Diyos na tayo pababayaan. May mga bagay lang na itinuturo upang yung malalambot na bahagi ng ating comfort zone ay hindi tayo masanay. At ngayon, sa magitan niya, lumilipad tayo na kasama. Amen? Ganon din sa church, na kung saan minsan ang nag-aalaga sa atin ay nakakaranas tayo. Na minsan binibitawan, pero ito ang dahilan upang ikaw ay lumakas, lumipad, at patuloy na maranasan ang biyaya ng Panginoon. Amen? Praise God, praise God. Let us worship the Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Let us give to the Lord a new song. Naalala ko po yung isang exhortation ng aming young professional na sa kabila ng mga bagay na ito, meron pa bang awit sa ating mga labi? Meron pa ba tayong sasabihin, Hallelujah, praise the Lord, napakabuti mo, Panginoon? Yung magandang awitin ng ating inaawit. Sa kabila ng ganito nangyayari, meron pa bang awit sa ating mga labi? Kaya mga kapatid, isang mensahe ang binibigay ng Diyos na ang Diyos kailanman ay hindi tayo pababayaan. Umawit tayo. Katulad ng Agila, yung iglet, binibitawan ng kanyang inang Agila, hindi para pabayaan, kundi matuto siyang lumipad sapagkat siya isang Agila na lilipad, at hindi mananatili sa pugad. Kaya, Amen. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, napakabuti mo. Ikaw ang Diyos na kung saan ay laging sumusubaybay sa bawat isa. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na laging nariyan. Nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang nagpuprovide ng aming pangailangan. Araw-araw, kalakasan mo ang aming nararanasan. Araw-araw, tinuturuan mo kami na lumuhod, magpuri, at manalangin sa iyo. Salamat, Panginoon. Itinataas ko ang bawat isa. Maranasan namin ang kalapitan mo sa bawat araw. Katulad ng isang Agila, bahagi kami ng pagsasanay bilang mga iglet upang matuto kami lumipad at patuloy na gawin ang pinaplano. Salamat, dakilang Diyos, at patuloy kami nagpapasalamat ngayon sa bawat patutuo na aking nababasa. Salamat, mga nag-resume sa work. Salamat sa na-recontract sa kanilang mga trabaho. Salamat sapagkat kahit malayo sa pamilya, ay pinuprovide mo. Panginoon, ang dalangin po namin, O Lord, sa araw na ito, ay yung mga nag-uwi, ang mga OFW from different nations. Ikaw ang mag-provide sa mga umuwing mga
overseas Filipino contract worker. Ikaw mag-provide ng araw-araw nila pangailangan. Itinatas din namin sa iyo ang aming Pangulo. Kalingain mo at bigyan ng kalakasan ng aming minamahal na Pangulo. Ingatan mo siya. Salamat, Panginoon. Ang bawat sumusubaybay, hallelujah, sa kamanaroon, ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa iyo. Magpuri ka, umawit ka sa Panginoon, at patuloy mo diniklara ang mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon. Idinideklara ko sa umagang ito sa kamanaroon, malayo ka man sa pamilya, ang kalinga ng Diyos, ang akap ng Panginoon ay patuloy mong mararanasan mula sa iyong paggising hanggang sa iyong pagkatrabaho at sa gabi paghimlay mo sa iyong higaan upang magpahinga. Ang kalinga at ang pag-aalaga ng Panginoon ang patuloy na sasayo. Salamat, Panginoon, at salamat sa mga gumaling sa mga sakit at karamdaman. Salamat sa mga oportunidad na binubuksan mo sa aming mga kapatiran. Salamat sa iyong pag-aalaga. Saan man sulok kami naroon, ang iyong kalinga ay laging nasa amin. Salamat, dakilang Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Praise the Lord. So magandang umaga po sa inyo lahat. Amen, amen, amen. Sabi nga natin, ang Diyos ay napakabuti. Amen? Ang Diyos ay napakabuti. No? Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon at tayo nagpapasalamat kahapon, no, halos maghapon. Thank you. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Natapos po yung meeting ng mga profesor ng World Holiness Bible College. Salamat po sa lahat ng profesor, si Bishop Hermi, Dr. Senen, Dr. Rogen, and Dr. June Haralde. Salamat sapagkat pinagtutulong-tulungan natin na maisulong ang Bible College na ito. Salamat bilang inyong administrator. Sa gabay ng Diyos ay patuloy natin may susulong ang pangarap ng eskwelahan ito. At salamat sa tiwala sa KNPTL na ako'y napili bilang mag-administrate ng Bible College. Thank you. At salamat din kahapon sa isang fruitful time with a close family na mula noon. No? Praise God. 28 years. 28 years. No? Kababata nung anak ko yung anak niya. At nagsama-sama kami at purihin ng Panginoon. Thank you. Praise God. If He who began a good work, He will carry it on. Okay, good morning. Ang ating po topic ngayon sa ating Friday, kasi MWE po ito, no? Praise God sa isang IT natin, the media, yung isang young professional, si Roldan. No? Thank you. Nagsasagawa ng Life to the Fullest media, social media channel. Okay, mapapanood natin yan at mapapakinggan natin sa podcast sooner. No, pwede natin pakinggan. Okay, ngayon po ang ating pong Friday na tatalakayin ngayon sapagkat tayo po ay nagsiseries ng Signs and the Last Day. Yung mangyayari sa mga huling panahon. No, kaya yung Lunes at Miyerkules ay tinalakay natin ang ilang mahalagang bahagi ng sign. Amen? Sign. At yung Monday ay akin pong isinir sa inyo yung sign. Ano? Merong galaxy sign, merong iba't ibang sign, ungodly sign, no, marami. Ilan po yung aking diniscuss doon na palatandaan. At nung Wednesday, ay tinalakay natin din ang isang napakahalagang topic na kaugnay doon. At ngayon, ang ating topic ngayon, medyo, ito'y pinag-uusapan tong topic na ito about the rapture. The rapturing of the church. No? Ang pagkuha ng Panginoon sa lahat ng kanyang mananampalataya. Kasi darating ang Panginoon upang tayo kuhanin. Sabi ng 14 ng John, kung saan ako naroon, ay paroroon din kayo. Kaya dito, ang ating tatalakayin ngayon ay malaking katanungan. No, ay, who will be left behind during the rapture?
Kasi meron po mga teaching na talagang ano ba ang dapat natin gawin para tayo makasama sa rapture? Ano ba ang mga sign ng pagdating ng Panginoon o rapturing of the church? May mga palatandaan po yan, may mga sign. No? Ano ang dapat natin gawin? So may mga detalye doon na dapat natin maunawaan na kung paano tayo makasama sa rapture. No? Kasi talagang kailangan po natin paghandaan yun. No? Kaya ngayon, ako po ay nilid ng Panginoon na ang pag-usapan naman natin ay who. Ang sabing ganon, who will be left behind during the rapture. Ano? Sino naman yun? Ano naman ang dahilan? Ano? Sino-sino yung pong maiiwan? Amen po ba? Kasi kung may alis, may maiiwan. Basahin natin po ang Matthew 24, verse 40. Matthew 24, verse 40 to 51. So, sa mga talatang ito, ay dito po natin kukuhanin yung iba't ibang mahalagang bagay patungkol sa rapture. Ang sabi po dito, una, ang topic po natin ngayon, who will be left behind during the rapture? Sino ba talaga ang maiiwan? Ang sabi ng Bible. Ang sabi dito sa verse 40 ng Matthew 24, sa panahong iyon, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kukunin ng isa at maiiwan. Kaya sa verse 41, ang dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa, iiwan ng ikalawa. So ang talagay, mayroong maiiwan. Kaya't maging handa kayo dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo nalalaman. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamahalaan ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba, alipin sa takdang oras? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. So makikita po natin, ano? Ang sabi doon, no? Okay. Kaya makikita natin, mga kapatid, sa mga talatang ito, ang napakahalagang bagay, yung tinatawag na katapatan. Sabi nga po natin, katapatan. Okay. Ang sabi po dito sa 20:46, mapalad ang aliping iyong kapag dinatnan siyang tapat sa paglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian ito. Ngunit kung masama ang aliping yon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Verse 49, kaya't sisimulan niyang bugbugin ang ibang alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Ang sabi ng Bible, buong higpit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon, no? At pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatanis siya at magngangalit ang mga ngipin. Kaya mga magulat ko, kapatid, ano yun, binabasa ko po ito. Ako po ay na-highlight dito sa verse 46. Sa nangyayari po ngayon, mga kapatid, ang sabi ng verse 46, mapalad ang aliping yon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga ang sa huling panahong ito na tayo bilang alipin at lingkod ng Panginoon ay madatnan tayong tapat na naglilingkod. Huwag tayong magigibak. No?
Kaya ano man ang nangyayari sa mundong ito, ano man ang nangyayari sa hadaigdig na ito, yung mabubuting bagay na sinimulan ng Panginoon sa atin ay magpatuloy. Kaya bagamat malayo po yung aking dalawang anak sa akin, ang sabi ko sa kanya, tanging ang Diyos lamang makapag-aalaga sa atin dahil tayo malayo sa isa't isa. Pero huwag kayong titigil na maglingkod sa Diyos. Huwag kayong titigil. Huwag kayong paapekto sa nangyayari, kundi maglingkod kayo. Kasi Bible na nagsabi, mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Kaya napakahalaga. So ngayon, ang ating topic ngayon, maikli lang ulit sapagkat tayo lang ilang minuto lamang. Who will left behind? Kasi maliwanag na sinabi ng Bible dito sa 40 ng Matthew 24, sa panahong iyon, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ang ikalawa. Ang sabi ng 41, ang dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan ay kukunin ng isa at iiwan ang ikalawa. So maaaring araw dumating ang Panginoon. Yun namang isang talata sa Bible ay natutulog yung dalawa, kukunin ng isa, maiiwan ng isa. Maaaring gabi. Pero may sinabi doon na kung saan ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kumuha ng kanyang pangailangan. Kaya mga kapatid, ang salitang rapture ay pinag-uusapan ngayon. But I want to discuss a little exhortation this morning. Who will left behind? Sino talaga maiiwan? Amen? May mga sign na po tayo. No, tayo po ay patuloy na naglilingkod. Pero sa mga talatang ito, dito po ipinapakita ang 5 bagay. 5 katangian, no, hindi po tayo lalayo. Iisa-isahin po natin Matthew 24 mula sa 48 hanggang sa 51. Ano-ano ba katangian ng mga taong maiiwan? At bakit sila maiiwan? Amen? At bakit sila maiiwan? Tingnan po natin ang verse 48. Ano? Ang sabi ng Bible dito, mayroong kakaunin, may maiiwan. And who will left behind during the time of rapture? Sino yung maiiwan? Dito sa verse 48, sinabi dito, ngunit kung masama ang alipin yon, sasabihin sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng kanyang Panginoon. Ang unang-unang dahilan kung bakit maiiwan, ay yung sinabi dito, the servant said to himself. Ang ibig sabihin, nagbabase siya sa kanyang sarili. Hindi siya nagbabase sa salita ng Panginoon. Ano yung word na yon? Ang taong malileft behind ay mayroon pong tinatawag na unbelieving heart. Masyado siyang tiwala sa kanyang sarili at wala siyang paniniwala sa salita ng Panginoon. Yan ang sabi ng verse 48. Ngunit, ang sabi dito, kung masama ang alipin yon, sasabihin niya sa kanyang sarili. Kasi tayo, alam niyo po ba, masyado tayo tiwala sa sarili. Hindi, ito gusto ko. Ito gusto ko. Kaya sabi ng tao dito, sasabihin niya sa kanyang sarili, oy, matatagalan pa naman ang pagbabalik ng aking Panginoon. Gagawin ko muna ito. Gagawin ko muna ito. Amin po ba? Yung pansariling ginagawa, pansarili. No? Kaya ang unang-unang karakteristik kung bakit ang isang tao ay mali-left behind o maiiwan, ay yung sinasabi sa verse 48, sasabihin niya sa kanyang sarili. Yung masyadong sarili-centered. No? Ay paniwalaan yung sinasabi ng Bible. Eh, time naman na talagang asikasuhin ko muna sarili ko, ito naman talaga dapat. Alam nyo, talagang yan ang unang-una na dahilan kung bakit ang isang tao ay maiiwan. Because of the unbelieving heart, an unbelieving mind, no? And overconfident sa kanyang sarili. Kaya ang sabi ng verse 48, ngunit kung masama ang alipin iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili. Masyadong makasarili. Wala na pinaniniwalaan sa iba, kundi ang sarili. Ito na ngayon, ako na masusunod sa aking sarili. Wala na makapipigil sa aking sarili. Ito desisyon ko, ito desisyon ko. Ay wala namang problema po doon. Wala namang makikialam sa atin. Pero, ang Bible ang nagsabi,
If you have this kind of spirit and stand, you will left behind. Bible ang nagsabi sa verse 48. Kaya unang-una, who will left behind is yung unbelievers, unbelieving. Yung masyado natitiwala sa kanyang sarili. No? Sarili niya sinusunod. Hindi, sarili ko ito, sarili ko ito. Kaya nga po sinishare natin ng mabuting balita. Kaya kanina ang ating awitin ay I surrender all. I surrender all. Kasi yung pagsusurrender ng buhay natin sa Panginoon, ang ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili. No? Kaya sabi ng John chapter 15, wala kang magagawa kung ikaw hiwalay sa Panginoon. We cannot do it alone. Ang Diyos ay kailangan natin. Kaya sabi ng John chapter 5, ang sino mang hindi nananatili sa akin ay walang magagawa. Kaya mga kapatid, ito na ang panahon, no, para tayo hindi tayo maiwan, no, at tayo ma-left behind during the time of rapture. Hindi natin alam kung kailan, but we must be prepared na tayo'y magtiwala sa Panginoon. Huwag tayong masyadong overconfident sa ating sarili. Again, inuulit ko ang verse 48 ng Matthew 24. Ngunit, kung masama ang aliping yon, sasabihin niya sa kanyang sarili, ay matatagalan pa naman ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya ano nangyari? O nakipagkainan muna siya, nakipaglasingan siya. Ang ibig sabihin, bumalik siya sa dati niyang buhay. Nakuha niyo po ba? Bumalik siya. Yung dating siya'y namumuhay na sa katuwiran, hindi na siya tumagal, inunan niya ang kanyang sarili. No? Kaya makita natin ang Matthew 24 ay puno-puno po ng kayamanan na mensahe na maunawaan natin at sa huling panahon, mangyayari talaga. Ikalawa, sa verse 48, ano sabi po dito? Ang sabi ng verse 48, ngunit kung masama ang alipin niyo, sasabihin sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. So, ang ibig sabihin, unwatchfulness. Sabihin natin, unwatchful. Una, unbelieving. Ikalawa, unwatchful. Bakit? Ano ang sabi na niya? Matatagalan pa naman ang pagbabalik ng aking Panginoon. So, ang ibig sabihin, hindi siya nagbabantay. Amen? Oo, talagang matatagalan pa. Hindi natin alam kung kailan. Kaya sabi nga diba ng Bible, mayroon bang tao na magnanakaw na alam na sinanakawan ngayon? Wala. Pero, pwede kang magbantay. Pwede mong alagaan. Amen? Kaya itong nilipatan namin bahay ay parang nasa bukid kami. No? Parang bukid pero malapit sa siyudad. Alam niyo ginawa ko, to be watchful and prepared. Oh, bumili po ako ng mga solar light na madilim pag tumapat ang tao kung saan nagbubukas. Oh, ay nagbabantay ka. Bakit? Hindi mo alam na darating ang magnanakaw. Ganon din ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya makikita natin, ang ikalawang katangian ng taong maiiwan ay hindi nagbabantay. Hindi mapagbantay. Kasi ang sabi nga ng verse 48, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. So, matatagalan. Kaya ang ginawa niya, bumalik muna siya sa mundo. No, nakapagkainan siya, nakapag-inuman siya, yung dati niyang ginagawang buhay, ginagawa na. Bakit? Hindi siya nagiging mapagbantay. Ano sabi ng 24:42? Matthew 24 verse 42. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Be watchful. Be prepared. Amen po ba? Amen. Kaya dito makikita natin, ano ba yung babantayan natin? Sabihin nga natin watch. Sabihin natin watch. Ang unang natin babantayin, nilagyan ko po ng word yung watch para tayo maging babantay, maging mapagbantay. Sapagkat ang isa sa dahilan kung bakit tayo maiiwan ay yung tinatawag na unwatchfulness. Una, unbelief. Ikalawa, unwatchful. So ngayon, ano ba dapat natin bantayan? Unang-una doon sa watch, word. Bantayan mo ang lumalabas sa labi mo. Bantayan mo ang salita na umiikot sa isipan mo. Amen po ba? Amen. Ikalawa, watch your action. Bantayan mo yung kinikilos mo. Baka ang kinikilos mo na ay hindi nakalooban ng Panginoon. Amen? Masyado mong binabantay ng ibang tao pero ang sarili mo hindi mo nababantayan. Yung pala, wala ka na sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya unang babantayan, word. Ikalawa ay ano? Action. Ang sumunod na letter ay letter T. Watch your thought.
bantayin natin yung ating umiikot sa ating isipan. Amen? Baka hindi na maganda umiikot sa isipan mo. Amen po ba? Then another one, dun sa watch, para tayo makapagbantay, yung letter C, watch your company. Bantayan mo ang mga barkada mo na ngayon. Bantayan mo ang mga nakakasalamuha mo na ngayon. Amen? Dati ang kasalamuha mo, Christian. Dati kasalamuha mo, mga leaders. Dati kasalamuha mo, mga pastor. Dati mga kasalamuha mo ay church, mga pastor and leaders. Pero ngayon, sino nakasalamuha? Iniiwasan mo na sila. Iniiwasan mo na sila. So be prepared. Watch your company. And letter H, watch your heart. We need to be watchful. Watch your heart. Bantayan natin ang ating puso. Okay, ikatlo na ating tutunguhan, who will leave behind during the rapture? Ang sabi po ng verse 49 ng Matthew 24, kaya't simulan niyang bugbugin ang ibang mga alipin at makikain at makipag-inuman sa mga lasenggo. Ano ang ikatlo na malileft behind? Yung unkind. No? Unkind. Yung bang, kumbaga wala nang ginagawang mabuti. Kaya ano sabi ng Bible? Kaya sisimuli ang bugbugin ang mga alipin. So, ang ibig sabihin, nagwala na siya. Amin po ba? Nagwala na siya. No? Unkind. No? Dati, may kindness pa siya, pero unkind na. Hindi niya na pinapahalagan kung sino yun. Kaya ang ginawa niya, ay binugbog niya na yan. Nakipagbugbugan na siya. At pagkatapos, nakikain siya sa mga ungodly. At ang nakalulungkot ay, nakipag-inuman na siya sa mga lasenggo. Kaya ang ibig sabihin, unkind. Tandaan natin, we need to be kind. Amen? Amen po ba? Kaya napakahalaga nun. And number 4, ang sabi ng verse 49, kaya sinumulan niyang bugbugin ang iba't ibang alipin at nakipagkainan at nakipag-inuman sa mga lasenggo. Ano ang ikaapat? Ungodly. Na hindi na siya naging makadiyos. Amen po ba? Naging basag-ulero na siya. Hindi na siya na naging makadiyos sapagkat wala na yung diwa ng kanyang pagiging Kristiyano sa kanyang ikinikilos. Kaya ano ang sabi ng Matthew 24 verse 49? Nakipagkainan na siya, nakipag-inuman, at ang isa pa ay nakipagbugbugan na siya. So makikita po natin dito, mga kapatid, na talagang yung pagiging makadiyos ay nawawala na. Amen? Amen. Masyado na nagiging private. Tandaan po natin, sa huling panahon mangyayari ito. Kaya, be careful, we need to be watchful. And the last one, ang sabi ng verse 50, babalik ang Panginoon ng alipin sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Ang ikalima sa huli, who will left behind ay yung unaware and unprepared. Sabi nga natin, unaware and unprepared. Hindi siya handa. Kaya sabi ng verse 15 ng Matthew 24, babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan. Sa araw na hindi niya inaasahan. At sa oras na hindi niya alam. Kasi kung may alam naman, ba? Amin po ba? Kaya hinalintulad niya sa magnanakaw, hindi mo naman alam. Kaya mga kapatid, anong mensahe nito? Huwag nating hayaan tayo maiwan. Huwag nating hayaan. Totoo ang Bible na mayroong kakaunin at may maiiwan. Ang dalangin ko, kasama ako doon. Huwag tayong maiwan. Sayang. Kaya po sa loob po ng 30 taong kong paglilingkod, every day, I will see to it. Evaluating my life, surrender it to the Lord, cleanse my heart, Lord, sapagkat sayang ang 30 taon na paglilingkod. Sapagkat ang Bible din nagsabi, doon sa Matthew 25, yung huling 5 virgin na kumatok, ang sabi ng Bible, hindi ko kayo kilala. Ang sabi pa nga, kami po'y nagpalayas ng demonyo. Pero sabi ni Jesus, hindi ko kayo nakikilala. Kaya mga kapatid, patuloy tayo magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Ano man ang ating naranasan, be watchful and be careful for us to be aware for what happening today. Amen? Kaya napakahalaga na kung saan ay maunawaan natin
ang planuhin ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa bawat isa, tayo po ay patuloy na manalangin at magtiwala sa Diyos sapagkat mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito. Amen? Hindi ka maiiwan. Kailangan lang ay manampalataya ka. Maging mapagbantay tayo. Sabi ng Bible, unaware and unprepared. Lagi tayo maghanda. Ano man ang ating naranasan, maging handa tayo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa aming pagtatapos ng aming series, The Signs and the Last Day. Isa dito sa nabanggit mo ay ang iyong pagbabalik. Tinalakay namin ang mga ilang bagay sa mga taong maiiwan. Dalangin ko, Panginoon, mapagbantay kami. Maging matatag kami, Panginoon, at maratnan mo na naglilingkod. Maging matatag at maratnan mo na kami patuloy na sumasamba sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isang nakinig at bigyan ng katatagan sa lahat ng bagay. Palakasin mo ang bawat isa sa mga huling araw na lalabi, mga palatandaan na nakikita na namin. Ingatan mo ang bawat isa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Muli, ito po si Pastor Jimmy Evangelista na nagsasabi, life is amazing. Winning is our calling. God bless you all. God bless you all. Pagsuyo ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat puso.